Ako'y naguguluhan, tulad ng hangin. Ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Lord, sa bawat araw, ang kaluluwa ko'y naghahanap ng sagot. Sa hirap ng buhay, ikaw lang ang pag-asa. Ipinagkatiwala ko sa'yo ang aking lahat. Okay, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay araw ng Sabado. Sabi nga po, ngayon po ay July 11, 2026. At ngayon po sa oras at araw na ito, tayo po ay tutungo muli sa ating daily devotion, no? Dito sa ating God's Morning. At ito po ay mula po sa talata natin sa 1 Chronicles chapter 16 verse 34. At ngayon po sa ating pong pagsisimula, tayo po ay muli sasamahan ng ating partner para tayo po ay pangunahan at tayo po ay samahan basahin ang ating pong scripture for today. God's morning mga kapatid, tayo po ay ngayon ang pag-aaralan natin ay 1 Chronica 16:34. Ang sabi po dito ay purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niyang tunay, laging tapat kailanman. Tayo po ay manalangin. Hallelujah Lord, maraming salamat Panginoon. Dahil kayo po ay laging mabuti, kahit anong mangyari, alam po namin na nanatili ang inyong kabutihan at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kaming laging magpasalamat at magtiwala sa iyo, Panginoon, at sa amin pong mapag-aaralan ngayong umaga. Samahan mo po kami at samahan kami ng iyong banal na espiritu upang ang matutunan namin ito ngayon ay maging kagamit-gamit, Panginoon, at maging sandata namin sa gawa ng kaaway. Buksan mo po ang aming puso at kaisipan, Panginoon, para po lubusan naming maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon. At ang lahat po ng ito na aming pag-aaralan, Panginoon, ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sabi nga po, dito sa Amplified Version, ang sabi dito ay, give thanks to the Lord, for He is good, for His loving kindness endures forever. Dito po sa atin ay, ito po ay binahagi ng awit ng papuri, at ito po ay tinalaga ni Haring David, nang ibalik po nila ang kahon ng kasunduan sa Jerusalem. At ang linya doon sa binasa natin kanina, na mabuti ang Panginoon at ang kanyang awa ay walang hanggan, ay hindi lang po minsan sinabi. Ito po ay inulit sa Biblia ng higit sa 40 beses. Higit po. At ipinapakita po nito na ito po ay isa sa pinakamahalagang katotohanan na gusto nating tandaan. At pinauunawa po sa atin ang ating Panginoon Diyos. Hindi po ito pasasalamat dahil sa wala tayong problema, o walang mga pagsubok na dinadanas, mga ibig sabihin, hindi yan nakabase sa circumstances natin ngayon. Pasasalamat po ito dahil kilala nila kung sino ang ating Panginoon Diyos. At nawa ay sa atin din. Kahit may mga pagsubok, kahit nagbabago ang sitwasyon, ang kalikasan ng Diyos ay nananatiling pareho. Sasabi nga po ni Moses doon nung iniligtas po sila doon sa Red Sea, hindi ho ba? Sabi doon sa Exodus chapter
15 verse 13, di ba? Ano po yung sabi doon nila? Moses? Sa iyong katapatan, bayang mong tinubos ay inakay tungo sa lupang banal, siya'y iyong pinatnubayan. Yun, yun po yung panahon na kung saan sila ay hinabol ng Egypt. No? Kung paano iniligtas ng ating Panginoon ang bayang ito sa pagkaalipin. Parang tayo sa buhay natin. Minsan alipin po tayo ng ating sitwasyon, alipin tayo ng ating kung ano man ang nag-umaalipin sa atin. At hindi natin tila makita ang kabutihan ng Panginoon Diyos. Ano ho? At ito ay inawit din po ng mga Levita noong panahon na itinayo po muli nila ang templo. No? Yan naman ay sa yugto noong sinabi ni Nehemiah. No? Tingnan po natin yan sa Nehemiah chapter 9, verse 7. No? Sa 17. 17. Okay. Nehemiah, yes. 17. Hindi sila sumunod at nilimot ang mga himalang iyong ginawa para sa kanila. Laging matigas ang kanilang ulo at naglagay ng pinuno na nangunguna sa kanila pagbalik sa pagkaalipin sa Ehipto. Yeah. 17, di ba? Ngunit ikaw ay Diyos na magpatawad at mahabagin, hindi madaling magalit at sagana sa wagas na pag-ibig, kaya't sila'y hindi mo itinakwil. Amen. Ano ho? No po, no? Pakalinaw po, no ho? Kahit na matigas ang ulo, pasaway, hindi pa rin nagbabago ang Diyos. Pero hindi po nangungunsinte. Ano ha? Malinaw po yan? Hindi nagbabago ang Diyos. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Pero hindi po siya nangungunsinte. At makikita rin po natin ang katotohanan ito sa kalikasan, siyensya, at sarili po natin karanasan. Kaya makikita natin lahat ng pangyayari sa buhay natin ngayon ay umuugnay sa kabutihan ng Diyos. Sabi nga po, atin pong huyagin, at atin pong pag-aralan. Let's digest this, Sabi nga, give thanks to the Lord. Sabi doon sa unang bahagi, give thanks to the Lord. Ang pasasalamat ay isang pagpili. No? Pwedeng kahit na kabutihan yung ginawa ng Panginoon, minsan hindi ka naman nakakapagpasalamat di ba? Kaya nga po, ang pasasalamat po ay pagpili. Minsan pa nga, kinukuha natin yung kapurihan na para sa Panginoon Tama? Minsan, iniisip pa natin dahil sa kagalingan natin, dahil sa kabutihan natin. Kaya nangyayari ang mga bagay. Pero ang katotohanan po talaga kasi minsan, nakakalimot po tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Bakit tayo inutusan magpasalamat? Hindi dahil gusto ng Diyos na puro masaya lang tayo, kundi dahil ang pasasalamat po ay nagpapaalala sa atin kung kanino tayo nakakapit. Sino nga ba nagtutulak sa atin na gawin ang mga bagay na ating nagagawa? Kanino nga ba tayo nakakapit? Hindi po ito nakadepende sa nararamdaman natin, kahit malungkot tayo, kahit pagod tayo, o kahit minsan nalilito tayo. Dahil hindi po tayo kailanman mawawalan ng dahilan para magpasalamat. Dahil ang Diyos ay nananatiling mabuti sa lahat ng ating sitwasyon. At ang pasasalamat po ay hindi lang thank you, sa mga natanggap nating bagay. Ito po ay pag-amin na siya ang pinagmula ng lahat ng mabuti. Yung pag-amin na ang Diyos ay mabuti kahit na circumstances natin ay hindi. Para sa Numbers, si Moses, kaya hindi siya nakapasok sa lupang pangako, kasi ginawa niya ng Diyos yung sarili niya Nung nagalit siya sa mga tao, nung hinampas niya yung bato, di ba? Kaya hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Kasi ginawa niya ng Diyos yung sarili niya, Parang tila siya na yung talagang hindi na nagmumula sa Panginoon. Tumaliwas na siya doon sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon.
Kaya nga po, mahalaga po ang pasasalamat natin sa Panginoon in spite of everything. Na kahit ang titigas ng ulo ng mga tao na nasa paligid mo, manatili lang tayo sa kung ano pinagagawa ng Diyos sa buhay natin. Dahil siya po ang pinagmulan ng lahat ng lakas. Kahit minsan parang bibigay ka na, pero ang Diyos mabuti. Ayon po sa maraming pag-aaral, tunguhan lang po muna natin ito. Ang taong laging nagpapasalamat, sabi nga po ay mas mababa ang antas ng stress at pagkabalisa. Yan po yun. Mas matagal ang tulog at mas malusog ang katawan. Mas matibay ang puso at mas masigla ang isipan. Pinapakita po nito na ang utos ng Diyos ay hindi lang po spiritual. Ito po ay disenyo niya para sa kabutihan ng ating buong pagkatao. Sabi nga po sa atin, di ba, ng 1 Thessalonians 5 verse 18, At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. hindi ka nagpapasalamat dahil nahihirapan ka. Nagpapasalamat ka dahil in spite ng hirap, meron ka nakikitang pag-asa. Nakakuha pa ibig sabihin? Baka na may sabihin natin, sige, sabi ni Pastor, salamat daw po tayo. Lord, nagpapasalamat ako kasi nabangga ako. Hindi po naman tama yun. No? Maaring sabihin natin na, Lord, salamat dahil wala po nasaktan. Salamat, Panginoon, dahil in spite of everything, maayos ang buhay ko. Hindi ko nasaktan. Marami po kasi natin pwedeng tingnan ang mga bagay na yan. Kaya nga po sabi rin sa atin ng Ephesians chapter 5 verse 20. Ano po yun? Lagi kayo magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sabi nga doon, laging magpasalamat sa lahat ng bagay. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi yung, kasi ako, ang buti-buti ko, ang galing-galing ko eh. Kaya, alam mo, I am the one. No? Parang, taliwas ako ano po sinasabi ng Biblia. Taliwas sa tunay na katotohanan. Kaya nga po, doon sa sumunod na bahagi, sabi doon, for He is good. Ito po ang kanyang kalikasan. Kaya tayo nagpapasalamat kasi ang kalikasan ng Diyos na siyang kasama natin sa ating buhay, He is good. At ang kabutihan ng Diyos ay hindi lang ginawa ng ating Panginoon Diyos. Ito po ay kung sino siya mismo. Ang tao ay maaring magbago. Maaring mabuti siya ngayon, masama bukas. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Kapag sinabing mabuti ang ating Panginoon Diyos, kapag sinabi niya na siya ay mabuti, ibig sabihin po niyan, lahat ng ginagawa niya ay para sa ating ikabubuti. Hindi niya tayo sasaktan at hindi niya tayo iiwan. Pastor, bakit ako nasaktan? Meron akong pag-ibig na hindi naman bigla akong iniwan. Tanong, yun ba pagpili ng Diyos sa buhay mo talaga? O sabi nga baka naman pinilit mo lang. Minsan kasi sa buhay natin, may mga desisyon tayo na dahil gusto lang natin, hindi talaga sa kalooban ng Panginoon. Kapag ang isang bagay, pinilit natin, ano man yan, hindi man yan sa relasyon, maaaring sa mga transaksyon natin, at walang kalooban ng Panginoon Diyos, ano po yan? Nagbibigay minsan ng consequences sa buhay natin. Kung bakit tayo nasasaktan? Because of our wrong choice. Sabi nga, our life is full of chances, sabi ni Maloy Salumbides sa 702. No? The life is full of chances, but it's a matter of choices.
Ano mo pipiliin ang buhay mo? Pinipili mo ba ang iyong mga desisyon sa kalooban ng Panginoon Diyos o sarili mo lang? Minsan kahit hindi po natin naiintindihan ang nangyayari, no? Nananatiling totoo ang Diyos. Ang puso ng Diyos ay puno ng kabutihan para sa atin. Sabi nga sa atin ng ating Panginoon Kristo doon sa Matthew 5 verse 45, ano po sabi niya doon? Upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at di matuwid. Yan, ano ho. Kaya nga po, minsan tatanungin natin bakit gano'n. Ang araw po ay sumisikat, no? At bumabagsak ang ulan, tumutubo ang pagkain, hindi ito humihinto at patunay na patuloy ang kabutihan ng Diyos sa lahat. Para sa mga naniniwala at para sa mga hindi. Dahil ang mundo po ay may tamang balanse. Sapat na hangin, tubig, init upang mabuhay ang tao. Hindi ito aksidente. Ito po ay pag-aalaga sa isang mabuting lumikha. Minsan kaya may mga taong hindi maganda ang ugali sa buhay natin para makita natin na mabigat ito sa puso natin at huwag natin gagawin. Tama? Hindi ko gagawin ito. Bakit? Ang pangit pala nito. Di ba? Hindi natin sinasabing pangit yung tao. Sinasabi natin doon, maaaring pangit yung kanyang pag-uugali at hindi natin dapat gayahin. Minsan, pinapakita po sa atin ng Panginoon ang mga bagay na yan upang matuto tayo. May mga taong tamad. Tama? Sa buhay natin, kahit na alam natin na mabuti ang Biblia, meron pa rin mga tao na ayaw talagang magtalaga ng oras sa Panginoon. At kung minsan, hindi nila mapakinggan ang Panginoon kasi nga, o kalooban ng Panginoon kasi nga, hindi po nagbabasa ng Biblia. Hindi nag-aaral ng Biblia. At kung minsan, nananahan lang sa sarili niyang kaarunungan. Kaya nga po, sa buhay natin, sabi nga po ni C.S. Lewis, isang quote niya, isang theologian po, sabi niya doon, God's goodness is not an accident. It is His very nature. He cannot be anything but good. Kaya nga sa buhay natin, minsan kung bakit hindi naayon sa Panginoon, alamin muna natin ano ang gustong ipagawa ng Diyos sa buhay natin. Maaaring baka kaya hindi po yan, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ayon doon sa hiling mo, ay dahil ang gusto ng Panginoon Diyos, makita mo siya, nakasama mo siya, at siya ang kikilos sa sitwasyon mo. Kaya nga po sabi sa atin ng Psalm 86 verse 5, ano po sabi doon? Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay nananatili. Yan, ano. Kaya nga po sa buhay nating ito, isa nagkakamali tayo, pero ang Diyos natin, mapagpatawad po siya. Dahil siya mabuti. Mayaman po siya sa awa sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sinabi rin po doon sa Psalm 84 verse 11, ano, sabi niya po doon ay, Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait sa mabuting mga bagay, sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. yan, no. Sabi nga po, walang mabuting bagay na ipagkakait ng Panginoon sa mga namumuhay ng tapat. Kung minsan, akala natin, pero alam niyo, ang Diyos nakikita niya lahat. Intention natin, pagpapagal natin, at alam niya ang intensyon sa bawat pusong yan. Wala pong makapaglilihim sa Panginoon. Dahil yan ay regalo mula sa Panginoon. Sabi nga, di ba, ng James o Santiago, chapter 1, verse 17,
Ang lahat ng mabuti at ganap sa nakaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Yun, no? Dahil sabi nga doon, no? Ang mabuting kaloob at bawat perpektong regalo ay galing kanino? Sa Diyos. At tayo po ang sisidlan ng ilaw na yan. Ang ilaw na siyang sumasalamin sa ating Panginoon. Kaya nga, iwasan po nating akuin yung mga bagay na galing naman sa Panginoon. Unahin po natin pasalamatan siya. Dahil His loving kindness endures forever. Sabi nga dito sa sunod na talata. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Sa original na wika o sa Greek word po niyan, ang sabi po diyan ay hesed, no? Ito po ay nangangahulugan ng tapat na pag-ibig, katapatan at awa na hindi binabago ng sitwasyon. Ang pagmamahal po ng tao ay minsan ay may kondisyon, tama? Mahal ka lang pag mabuti ka. Kapag nakakatulong ka. Pero ang pag-ibig ng Diyos, wala po yung kondisyon. He endures forever. Ibig sabihin, hindi ito nauubos, hindi ito natatapos, hindi ito binabawi. Kahit tayo po ay nagkakasala, kahit tayo po ay nagkukulang, ang kanyang pag-ibig ay nananatili. Ito po ang nagpapatatag sa atin. Wala tayong dapat katakutan dahil may Diyos tayong nagmamahal sa atin magpakailanman. Ilang beses na po ba nakala natin ay katapusan na? Ilan na bang beses na nagkulang tayo, nagkamali tayo, o napabayaan natin ang Diyos? O hindi natin binigyan ng oras ang Diyos? Pero nandyan pa rin siya. Naghihintay, nagpapatawad, at tumutulong pa rin. Hindi po niya tayo pinabayaan kahit minsan. Yan ang patunay na kanyang pag-ibig ay hindi nauubos at hindi nagbabago. Sabi nga po sa atin ng mga panaghoy, o Lamentation, chapter 3, verse 22 to 23. 22. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. 23. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Amen. No, napakaganda ng verse na yan. Kapag ginagamit natin yung papuri, Panginoon, pinapakita natin na mas malaki siya sa kasalanan natin. Malaki siya sa pagkukulang natin. At handa natin baguhin yung sarili natin. Handa natin iugnay ang sarili natin upang magawa natin ang mga bagay sa buhay natin. Sabi nga ng Psalm 100 verse 5, ano po yun? Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Amen. Ano po? Ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan. Ay, basta, wala palang hanggan ang pag-ibig ng Lord. Saka na lang ako magbabago. Saka na lang ako atin ng Bible study. Wala palang hanggan. Wala pong hanggan ng pag-ibig ng Diyos sa taong nagtitiwala sa Kanya. At ang taong tunay na nagtitiwala sa Kanya ay ang mga taong sumusunod. At sa mga taong ito, siguradong ang pag-ibig ng Diyos ay ibubuhos sa bawat puso ng mga taong ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu.
Sabi nga sa atin ng Romans chapter 5 verse 5. Ano po yun? At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ni ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen. No? Kaya nga po, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, no? Alisin na po natin sa ating mga isipan o sa ating mga attitude. Yung kapag may problema tayo, no? Minsan iniisip natin na hindi mabuti ang Diyos sa atin. Siguro pinaparusahan ako ng Panginoon. Di ba? Minsan nasasabi natin yan. Parusa ito dahil ako'y ganito. Hindi po galing sa Panginoon Diyos yan. Ang circumstances na nararanasan mo ngayon o problema na nararanasan mo ngayon o sakit na nararanasan mo ngayon ay maaring bunga ng iyong maling pagpili. O sabihin na natin, yan ay mga pinilit mong bahagi sa buhay mo na hindi naman o taliwas sa sinasabi ng Panginoon. Dahil mali po ito para sa ating lahat. Ang kabutihan po ng Diyos ay hindi nakabase sa kung komportable ba o madali ang ating buhay. Ang pinakadakilang patunay nito ay ibinigay ng ating Panginoon Diyos ang ating Panginoong Jesucristo para iligtas tayong lahat. Kaya tiyak na hindi niya tayo pababayaan. O kaya minsan naisip natin na parang siguro mahal niya ako ngayon, o kaya, pero bukas hindi na, o sa isang araw, nung panahon noon, nung nagkaroon ako ng problema, hindi rin niya ako mahal. O minsan naisip natin, minsan lang siya nagmamahal. Kapag nagkamali ako, hindi na niya ako mamahalin. Mali din po yun. Huwag po nating isipin ito. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakadepende sa kung gaano tayo kagaling o kapag tayo ay nagkakamali. Nakabatay po ito sa kanyang sariling katapatan na hindi nagbabago para sa atin. Kaya nga hindi ho nababago ang isang tao dahil pinilit niya na maging mabuti. Pilitin mo munang tanggapin si Kristo at sigurado mababago ka. Kung ikaw ay tamad magbasa ng Biblia, pilitin mo munang umaten. At kapag naunawaan mo, nangungusap na siya sa iyo, doon mo malalaman. O kaya minsan, doon lang tayo nagpapasalamat. Di ba? Minsan sa mga testimony, minsan ano po wala ho bang ginawa sa inyo ang Panginoon Diyos? Mag-testimony ho kayo. Di ba? Para isip ka naman, ano nga bang ginawa sa akin ng Diyos? Alam mo, nakakalungkot po yun. Yung nagpapasalamat lamang tayo kapag nakakakuha tayo ng gusto natin. I answered prayer na ako, yung pagpapatotoo na ako. Alam nyo, sa buhay ng isang tao, sa totohanan lang, napakaraming bagay na hindi mo hiniling pero ibinigay ng Diyos. Nakakalungkot, ano po? Naku, minsan ikaw, hirap na hirap din tumayo kasi hindi mo alam, ano nga ba yung mga ginawa ng Panginoon Diyos sa buhay ko? Kasi hindi ka nakatuon doon sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Nakatuon ka doon sa mga bagay na unanswered prayer sa buhay mo. Tama? Kaya doon ka lang makakapagpasalamat, minsan once a year, once a month. Hindi ka makapagpasalamat sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, ang tinitingnan mo, yung gusto mo lang. Mga mahal kong kapatid, huwag po nating limitahan ang ating pasasalamat dahil ang tunay na pasasalamat natin ay ang pagtitiwala sa kanyang kabutihan at plano kahit hindi pa natin nakikita o natatanggap ang sagot niya. Alam niyo po ba, doon sa mga unanswered prayer ng Panginoon Diyos, dapat niyo pa rin pasalamatan kasi minsan inilalayo tayo ng Panginoon Diyos doon sa kapahamakan. Hindi ho ba answered prayer na rin yun? Kaya nga, bilang mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, bilang mga followers ng ating Panginoong Jesucristo, bilang mga believers na nananampalataya, ito po ang katiyakan. Ang pinakadakilang patunay ng kanyang kabutihan ay ang pagbibigay niya sa ating Panginoong Jesucristo para ilagtas tayo mula sa kasalanan. Patunay na po yun. Kaya ngayong umaga,
buhay pa rin tayo, di ba? Nasabi ba natin pag gano'n natin, ay, thank you, Lord. O kaya, minsan naman, baka pag gano'n natin, ano kayang ulam? Ano kayang uulamin? Di ba? Minsan gano'n tayo eh. Kaya sasabihin natin, Lord, salamat po, Panginoon. Nagising ako. Salamat po sa mahimbing na tulog. Tandaan po natin, ang nakakaalam lang na kung tayo ay mabubuhay pa sa kinabukasan, ay ang Diyos dahil siya lang po may hawak ng bukas. Kung tayo matakot na baka tayo kunin na ni Satanas, kasi hindi ka nagsisimba, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Minsan, gano'n, ako ba ako kunin nila sa Satanas? Matakot ka na wala ka kay Kristo. Yan po talaga nakakatakot. Kung hindi mo tinanggap si Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas, nakakatakot po talaga yon. Dahil sabi ng Panginoon, no, sa John 3, sige, tingnan natin yon. John 3, verse 17 hanggang 18. Yan. Sige po atin pong tingnan po ito. Dahil nakakatakot naman po talaga ang walang Kristo sa buhay. Ano ho? Bakit? Sige po. John 3, 17 to 18. 17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. 18. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Amen. Malinaw pa. It's a self-explanatory sa buhay natin. Hindi natin kailangan husgahan ng sino man tao. Dahil tayo ay may individual na pagtanggap sa Panginoon. Ang tanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? That is, His name is Jesus Christ. His name is Yahweh. He is the I am. Kaya nga, matakot ka kung gigising ka na hindi mo tinanggap si Kristo bilang yung Panginoon tagapagligtas. Hindi ka naniwala sa Kanya. Isipin po natin ito. Kahit po nung panahon ni Haring David, dito po, ayon po dito sa ating konteksto ngayon, na tumakas siya sa kaaway, no? Kahit noong si Pablo ay nasa loob ng bilangguan, kahit noong si Job ay dumanas ng matinding hirap, hindi po nila tinanggal ang katotohanan, na katulad nito, na na mabuti ang Panginoon. Tama? Ang sitwasyon ay maaaring magbago, pero ang Diyos ay hindi. Okay, ulitin ko po. Ang sitwasyon ay pwedeng magbago, pero ang Diyos ay hindi. Mananatili po kasi siyang mabuti. Kaya bakit ka aalis doon sa gumagawa ng mabuti? Bakit aalisin mo yung buhay mo doon sa pinagagawa sa iyo ng Panginoon? Noong araw, madalas nating sinusubukang baguhin ang ating mga pananaw, ating desisyon. Pero, walang nangyayari, di ba? Pero kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, meron pong pag-asa. Kaya nga po, sa halip na isipin po natin ang mga kulang, bilangin po natin ang pagpapala. Sa halip na magreklamo sa sitwasyon, magpasalamat na kasama natin ang Diyos sa sitwasyong iyon. Kung may problema tayo, Lord, nagpapasalamat ako dahil sa problemang ito, alam ko hindi mo ko iiwan, pababayaan. Bibigyan mo ko ng katugunan. Mga mahal ko kapatid sa Panginoon, bilang pagtatapos, tandaan po natin, ang kabutihan ng Diyos ay mas matibay kaysa anumang pagsubok. Purihin po ang ating Panginoon Diyos. At ngayon po, tayo naman po ay tutungo sa Wenny's Burger. Reflection. God's morning muli mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan, napag-aralan po natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa atin. Sapagkat sabi nga po, ang Panginoon ay hindi nagbabago. Ang kanyang pagmamahal, anuman ang gawin natin,
anuman ang mangyari sa atin, basta tayo ay nananatili sa Kanya at tinatanggap natin na siya ang tagapagligtas ng ating buhay. Dahil po ang Panginoon po ay laging tapat sa atin kahit tayo po ay hindi tapat sa Kanya. Minsan po tayo, yun nga sabi kanina na tayo sinisisi natin ang ating Panginoon kapag mayroong hindi magandang nangyayari sa buhay natin. Pero lagi po nating tandaan, ang lahat po ng hindi maganda na nangyayari sa buhay natin, ito po ay aral na nangyayari sa atin o redirection na itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Maaring yung ipinipilit, yung gustong-gusto natin ay kaya hindi pa ibinibigay sa atin ng Panginoon dahil ito ay kapahamakan na naghihintay sa atin. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, itinutuon yung ating isipan sa ibang direksyon sapagkat yon ang mas makakabuti sa atin. Kaya kahit kailan po, wag po nating iisipin na tayo ay iniwan ng ating Panginoon. Lagi po nating tatandaan na ang Panginoon po ang siyang lumikha sa atin. Siya ang nagbigay ng kanyang anak upang tubusin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. At ang ating Panginoong Hesukristo naman po ay siyang nagsakripisyo upang tubusin ang ating mga kasalanan. At lahat ng dapat ay tayo ang tatanggap ng hagupit ay siya na ang tumanggap. Yung pong mga bagay na yon lagi po nating isipin sa panahon na tayo ay nangihina, tayo ay hindi malakas, hindi naman po araw-araw tayo ay masaya. Minsan mas marami pa ang malungkot kaysa sa masaya, pero ito po mga bagay na ito po ang makakapagpasaya sa atin sapagkat ang Panginoon po ay naandyan sa lahat ng ating mga circumstances na pinagdadaanan. Kailanman ay hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kaya tayo po ay manatili na naka-align sa ating Panginoon. Ito mga ginagawa natin, ito napaka-importante po nito. Tuwing umaga nare-refresh po yung isip natin, yung puso natin sapagkat kung wala po tayong kinakain na salita ng ating Panginoon, wala din po tayong dinadigest, wala din po tayong pinanghahawakan na salita ng ating Panginoon. Madali po tayong matatangay sa nanggawa ng kaaway. Kaya po dito po sa ating napag-aralan ngayong umaga, panghawakan po natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Sabi nga po ang Panginoon ay pareho lang mula noon, ngayon at magpakailanman. Na mahal tayo at kailanman hindi tayo iiwan at pababayaan. So yun lamang po. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Amen. Praise God. At pray ng ating Panginoon Diyos. At ngayon naman, sa ating pagtatapos, tayo po ay tutungo sa ating mga kapatid na talaga namang lagi nating nakakasama. At ilan po sa kanila. Ay, ito na. Yan, isang mapagpalang umaga. Ngayon, kasama po natin ang pamilya Tanyo Azucena. Yan, sa pamumuno ng mag-asawa, siyempre, si paring Arthur at si Kumaring Len. Siyempre, pagbati natin dyan mula sa Azucena, Tanyo family, dyan sa Barangay Concepcion. Yan, Carmelite Road. At siyempre, pagbati natin sa kanilang mga magagandang baby. Yan, kay Julene at kay Pao. Yan. Yan, sabi nga ay dalaga na down. Baby pa rin sila sa amin sa ngayon. Ayan. At puri ng Diyos, siyempre, pagbati rin natin dyan sa aming inaanak. Dyan kay Tyron, sa mag-asawa si Tyron at si Janessa. Yan, aming inaanak na lagi rin pong nakikinig. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At siyempre, kasama rin po natin from Candelaria, Quezon. Kasama natin ating kapatid, Yan, si Bernard Castillo Mandigma. Isang mapagpalang umaga sa inyo dyan, sa iyong buong pamilya dyan sa Candelaria, Quezon. At tungo naman po tayo mula po sa tahanan, ng mula dyan sa Dolores, Quezon. Kasama po natin ang Dalangin family. Yan, sa pamumuno po ni Tatay Victor at Nanay TC. Yan, isang mapagpalang umaga po. Lagi po natin kasama yan. At tungo naman tayo sa tahanan ng Artillaga family
mula po dyan sa Bulacan Chaong, yan, kasama po natin si Nay Marta, syempre pagbati na rin natin dyan kay Kuya Chris, no? At syempre pagbati rin natin kay Nay Gori, Nay Lina, kay Iasel, kay Inigo. Isa mapagpalang umaga po dyan sa Bulacan Chaong. At tungunuan po tayo din sa ating kapatid from United States of America. No? Lagi din natin kasama araw-araw. Yan, mula sa Washington Seattle, kasama po natin si Nars Abby at ang Dao family sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan. At from Arosena family, yan, kasama po natin ngayon sa bayan ng Liliw, si Nay Edna Arosena. At from Santo Niño family, kasama po natin, yan, Maranan family from Santo Niño, yan, kasama po natin si Nay Josie, yan, Josephine Maranan, yan, at kasama rin po natin from Barangay San Francisco, Manhattan Subdivision, kasama po natin, yan, ang Nonoso family, yan, kasama po natin si Ate Nella, yan, sa mapagpalang umaga po. Yan. At yan, namagitan natin si paring Arthur. Yan, kasama natin. At yan, from Andal Artigliaga family, kasama po natin ngayon. Yan sa South Meadows, yan sa Barangay San Pablo City, Barangay San Roque. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, kasama po natin si Pastora P. Andal Artigliaga. At mula naman po sa Alinea family, kasama po natin ito. Yan, lagang masipag po nating nanay. Si Nanay Remy Alinea. Yan, isang kagalakan po. Yan, mula po sa Dolores, Quezon. At from Osami City, yan, kasama po natin ang C family. Yan, sa pangunguna po ni Dr. Julia. At syempre, pagbati natin dyan kila Sir Dodong, kay, ganun din kay, Johan, kay Jansen, at kay Kerwin. Yan. At sino pa po? Yan. Siyempre yan. Kasama rin natin ating nanay, Corazon. Yan. Isa mapagpalang umaga po at maulan. Maulang araw sa atin. Magdala ho tayo ng payong at tayo po ngayon ay may bagyo. Ingat-ingat po tayong lahat. At yan. Umaga rin ito. Humabol. Yan. Kasama po natin si Brother Eric Ginto, dito sa ating God's Morning, at pagbati natin sa buong Ginto family. At again, yan po tayo magtatapos ngayong umagang ito. Nawa tayo po ay napagpala ng ating Panginoon at purihin po ating Panginoon Diyos at nararapat po siya na atin pong pasalamatan. Kaya nga po mula po dito sa ating pag-aaral, nawa tayo po ay patuloy na gabayan ng ating Panginoon. At sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa oras at araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay ng aral upang tugunan namin, Panginoon, at iwaksi ang anumang mali naming isipan, ang aming puso, at itama ayon sa iyong kalooban. Kaya salamat, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos na siyang nagtutuwid sa aming buhay, at pinasalamatan po namin kayo dahil sa Panginoon, nalaman po namin na lagi namin kayong kasama kahit na sa panahon na kami ay nagdadalamhati, may mga pagsubok na pinagdadaanan. Lord, hindi mo kami iniiwan. At katulad, Panginoon, ng aming kapatid ngayon, Panginoon, na nasa ICU, dinadalangin po namin si Nanay Marilyn Gabaleno, Lord, patuloy niyo po siyang bigyan ng lakas, Lord, at patnubay at gabay sa kanya pong battle na ito at sa buong pamilya. Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, na maghari ka sa buhay ng pamilyang ito. At patuloy, Panginoon, na dalangin namin, Panginoon, na makita ang iyong kalooban. Ikaw po ang kumikilos ng mga bagay upang piliin, Lord, ang iyong kalooban. Kaya salamat, Panginoon, sa mga oras na ito at nagkakaroon po kami ng pagkakataon upang idalangin ang bawat may sakit. At sa ngayon, Panginoon, sa mga taong nakikinig na may karamdaman, may mga pinagdadaanan, mga negosyo na inaasahan, inaantay, O Lord, kami po ay nagtitiwala at naniniwala
na ikaw yung Diyos na kasama namin, na siyang tunay na maghahayag ng lahat ng ito ayon sa iyong kapanahunan, O Lord, at sa iyong plano. Kaya Panginoon, sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri, pasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ng Banal na Espiritu. At ito po'y aming dalangin in the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is died. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, And together we we are for Christ. Again, God's morning, everyone.